So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the sixth day, or we say sixth topic of this series, which is Speak with Kindness. And our scripture is all about Proverbs chapter 15 verse 1, NI version. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So, tungkol sa nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng mabubuting salita. So, ang malumanay at mabait na pagsasalita ay may kapangyarihang mapawi ang galit at maibsan ang tensyon. Excuse me. So, sa kabilang banda kasi, ang magaspang at mapanakit na salita ay nagdudulot ng away at hidwaan sa bawat isa. So, inilalarawan dito na ang makapangyarihan o ang kapangyarihan ng dila na magdulot ng kapayapaan o kaguluhan. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the tongue can start a fire. So, alam naman natin na ang magaspang na salita ay parang apoy na naglalablab sa apoy. So, maaari nitong palalain yung mga sigalot at magdulot ng hidwaan sa mga relasyon. So, second is the tongue can quench a fire. So, yung malumanay na tugon ay parang tubig na nag-aapula ng apoy. So, napapahupa nito ang galit at nagdadala ng kapayapaan sa mga di pagkakaunawaan. So, last teaching is the tongue can hear brokenness. So, yung mabait at makapagpahumbabang salita ay may kakayahang magpagaling ng pusong sugatan. So, nagdadala ito ng kaaliwan, pagkakasundo at pagkakaisa. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is guard your mouth and you will save the day. So, dapat kapag bago tayo magsimula or magsalita, dapat natin isipin kung ang mga salita na ating babanggitin ay makakabuti ba o makakasakit sa ibang tao. So, dapat natin piliin yung mga salitang magdadala ng kapayapaan at solusyon sa bawat isa. So, second is avoid pride and you will never go wrong. So, yung pagpamalaki ay kadalasang ugat ng mapanakit na salita. So, kung iiwasan natin yung ma-pride, maiiwasan din natin yung mga alitan at di pagkakaunawaan. So, last application is humble your heart and begin healing. So, yung pagpapakumbaba kasi natin ay nagdadala ng tunay na pagbabago sa bawat isa. So, kapag tayo ay nagsalita mula sa mapagpakumbabang puso, nagbubukas ito ng pintuan para sa pagkakasundo at pagpapatawad. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can humility help bring healing to a broken relationship. So, para sa akin, kapag makapagpakumbaba tayo, is mas madali natin aaminin yung ating mga pagkakamali at humingi ng tawad sa ibang tao na ating pinagkasalaan. So, syempre, kailangan din natin mag-build ng trust. So, yung pagpapakumbaba kasi is nagpapakita at nagpapahumble sa atin ng sincerity na nakakatulong upang maibalik yung tiwala na nawala sa atin. So, lastly, syempre, kailangan natin palambutin yung mga puso natin dahil bilang Kristyano, ang malumanay at mababang loob na pag-uusap ay nakakawala ng tensyon at galit natin sa isa't isa. So, ngayon, magdadasal na po tayo. So, Lord God, salamat sa iyong paalala na magsalita ng may kabaitan. Turuan mo kaming nabantayan ang aming mga dila at magsalita ng may kababaang loob. Naway ang aming mga salita ay magdala ng kapayapaan, kagalakan at kagalingan sa mga nasira naming relasyon. Lord God, tulungan mo kaming alisin ang pride at palitan ito ng mapagpakumbabang puso sa ngalan na ating mahal na Diyos, or sa ngalan ni Jesus. Amen.